Palaban. Walang inuurungan. Pagdating sa pamilya, kayang gawin ng lahat. Pinapayuhan, pinapasahan ng pananampalataya. Ano pa ba ang pwede mong gawin para sila ay mapunta sa kamay ng Diyos? Hindi tumigil na ipanalangin sila. Siguro inaalala mo na madalas sila sa tahanan ng Diyos dahil isa itong paraan para marinig nila ang salita niya at magsimula ang pagbabago. Pero kapag sila ay palagi mong ipinapanalangin, ibinibigay mo na sila sa Diyos bago pa man sila pumunta sa simbahan. At ito mismo ang ginagawa natin tuwing Huwebes. Walang tigil tayong nananalangin para sa ating pamilya na naniniwalang ibinibigay natin sila sa kamay ng Diyos. Samahan mo kami tuwing Huwebes, alas 7 ng gabi, dito sa UCKG Headquarters, Cubao. Pinagpalang Huwebes po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Awakening of Faith program. At nais ko pong hilingin sa inyo na i-share nyo po ang program natin. Kasi naniniwala ako na merong maitutulong ang sasabihin ng Diyos sa mga tao ngayon sa program na to. And gusto ko rin po na maghanda kayo ng bote ng tubig, baso ng tubig. Kasi mamaya gagawa tayo ng prayer of agreement. And gusto ko na rin kunin tong opportunity na imbitahan kayo sa service natin ng love therapy mamaya. Tuwing Huwebes, gumagawa tayo ng prayer para sa pamilya, sa marriage, sa relationship ninyo. And kung gusto nyo po talaga na mabless sa aspeto na to, kailangan pumagitna ang Diyos sa ating pamilya, marriage, at relationship. So magpunta ka mamaya nang may pananampalataya, dalhin mo yung mga gamit, pictures ng family mo, or mas maganda, madala mo yung pamilya mo para sabay-sabay kayong manalangin sa Diyos at maayos kung ano man ang mga problema doon. Okay? And gusto ko po na magpatugtog ng kanta sa inyo. And after nitong kanta, meron kayong mapapanood na testimony na magbibigay sa inyo ng inspirasyon kung paano mabago ang sitwasyon ng inyong buhay. So, patugtugin po natin itong kantang to. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Oh, know of you be still. Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. When that day comes and I find myself standing in the sun, I can
only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Oh, in awe of you be still. Will I stand in your presence? But to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Oh, no, of you be still. Will I stand in your presence? But to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine, I can only imagine, I can only imagine, I can only imagine. Ako si Milet. Lumaki ako sa isang pamilya na maayos naman. Hindi naman mayaman, hindi naman din mahirap. Napoprovide naman ng parents ko ang pangangailangan namin magkakapatid. Habang lumalaki ako, may expectation ako na magkaroon ng isang pamilyang maayos, buo. Nakilala ko ang asawa ko, nagkaroon kami ng relasyon bilang girlfriend, boyfriend. Although alam ko lumaki siya sa broken family, pero hindi ako nag-expect na magiging ganun din ang aming relasyon bilang mag-asawa. Hanggang sa dumating na nakikita kong lumalaki na yung mga anak ko, kailangan na nila ng ganito, ganyan, na hindi na namin ma-provide. Kaya naisipan ko mag-abroad kasi naisip ko na doon magkakaroon ako ng maayos na trabaho, malaking sweldo, na makapagpupuno ng mga kailangan ng anak ko. Marami ako napansin sa asawa ko na pagbabago. Malaman ko yung na may babae at anak siya. Nung bumalik ako sa Taiwan, magulo ang isip ko. Talagang punong-puno ng problema ang isip ko. Isang linggo, nakilala ko ang church ng UCKG sa Taiwan. Doon hanggang sa pumasok ako, nakapakinig ako ng salita ng Diyos. Bago pa lang ako nun sa church, narinig ko na ang campaign of Israel. Habang ina-explain nila kung ano yun, kung para saan yun, nagkaroon ako ng interest. Kasi through testimony na ipinakikita nila. Dumating ang isa pang campaign, pero this time, ang hiningi ko talaga, ang banal na espiritu. Meron kaagad na unang-unang Sunday pa lang, may
hiningi na si Lord sa akin, na klaro sa akin. Yun yung gagamitin kong pera para sa business ko. Physically, gumising ako ng 3:00 ng madaling araw. Nagbasa ako ng Bible. Actually, ang ginawa kong pagbabasa ng 3:00 ng madaling araw, hindi ako pwede magbukas ng ilaw, kaya doon ako pumasok sa loob ng CR, nagpipray ako, nagbabasa ako ng Bible. Ang pinakamahirap na hiningi sa akin ni Lord na kailangan kong isukong sa Kanya, yung galit ko sa asawa ko. Sinabi ko na, sige Lord, ibibigay ko to sa iyo kahit sobrang hirap talaga na isipin mo na may ibang pamilya yung asawa mo. Dumating yung isang Wednesday. Sa unang binasa pa lang ng bishop na mensahe, paano mo malalaman na kilala mo ang Diyos? And how can I prove I know God? When I fear God. When I respect God. Yun, doon pa lang pumasok na talaga lahat. Sabi ko, Lord, andyan na ako sa'yo. Yun. Ewan ko, basta walang out of nowhere naman, biglang pumasok sa akin yung umakyat ka ng bundok para isigaw mo yung pangalan ko. Nung pag-akyat ko ng altar, yun yung sinasabi sa akin, dati pa ni Lord na umakyat ka ng altar at isigaw mo ang pangalan ko at isisigaw ko din na mahal kita. At pagkatapos nun, sobrang ang gaang ng pakiramdam ko na alam kong nasa akin na yung presensya ni Lord. Sobrang saya, sobrang, alam mo yung gusto mo talagang isigaw na, Lord, talagang totoo ka, nag-iisa ka, na wala kang katulad, na hindi ko alam kung anong pang salita ang pwede kong sabihin sa iyo dahil wala ka talagang katulad, nag-iisa ka. Talagang sobra, alam mo yung overwhelmed ka. Ang pumasok talaga sa isip ko na, ayan, ready ka na talaga. Wala ka ng doubt na magligtas ng kaluluwa kasi nasa iyo na ang presensya ko. Yun talaga yung unang pumasok sa akin. Kung meron po kayong mga tanong or meron kayong mga gustong sabihin, gusto nyo ng kausap, wag po kayong mahiya na tumawag sa ating helpline or mag-message dyan sa number na nakikita nyo po dyan sa baba ng ating screen. Kasi kung sinasabi mo na gusto mong masagot yung mga tanong mo, gusto mong ng kausap, available kami, available yung mga lingkod ng Diyos para kausapin ka, para sagutin ang iyong mga tanong. Siguro gusto mong tanungin kung meron bang malapit na Universal Church dyan sa inyong lugar o sa inyong probinsya. So pwede nyo rin pong i-click, okay, bisitahin yung website namin. Sa nakikita nyo pong QR code dyan, pwede nyong i-scan at makikita nyo yung lahat ng addresses, kompletong address ng ating Simbahang Universal dito sa Pilipinas. Okay? So ngayon, bago tayo pumunta sa prayer of agreement, I believe nakahanda na po dyan yung baso ng tubig nyo. Okay? Mamaya, sumabay ka ng may pananampalataya. Pero bago yon, gusto ko lang pong i-share sa inyo kung anong nakasulat dito sa libro ng Panaghoy o sa English, Lamentation, chapter 3, verse 40. Basahin po natin dyan. Ang dapat ay siyasatin natin ang ating pamumuhay. Okay? So,
malinaw na sinabi sa salita ng Diyos. Dapat nating siyasatin ang ating pamumuhay. At sabi pa dyan, at magbalik loob sa Panginoon. So tingnan nyo po, malinaw na sinabi na, sa English kasi sabi, examine. Malinaw na sinabi na examine natin yung ating sarili, hindi yung ibang tao. Kasi, ang totoo po, may mga tao na mahilig sila na mag-examine, mahilig silang magsiyasat, mahilig silang manaliksik sa buhay ng ibang tao. To the point na, alam mo yun, nakakalimutan nila na tingnan ang kanilang sarili. Lagi nilang tinitingnan yung pagkakamali ng iba, pagkakamali ng kanilang asawa, mga anak. Lagi nilang tinitingnan yung pagkakamali ng kanilang mga tao sa paligid nila. Pero pagdating sa kanilang sarili, they don't want na siyasatin ito. Kasi, yun nga, pag siniyasat natin po yung sarili natin, marami tayong makikita na bagay na kailangan nating baguhin. Marami tayong makikita na ang totoo, wala pa sa atin. Kailangan pa nating idagdag. Nakala kasi natin minsan, okay na tayo. Alam mo yun, magaling tayo. Akala kasi natin minsan, tayo ay profitable na. Tayo ay maaasahan na. Tayo ay, alam mo yun, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos o ng ibang tao. Pero ang totoo, pag siniyasat mo yung sarili mo, hindi pa. Hindi pa talaga tayo umaabot sa level na, alam mo yun, na dapat tayong kalugdan ng Diyos. Actually, kahit na itry natin at itry yung best natin, hindi pa rin talaga natin maaabot yung level ng, kumbaga, holiness, or hindi natin maaabot yung standard ng Diyos. Kasi, alam po, ang layo ng agwat niya sa atin. Ang layo, kumbaga, ng pag-iisip niya kaysa sa atin. Pero, nakikita ng Diyos yung effort natin na baguhin yung ating sarili. At dahil doon, tutulungan tayo ng Diyos na mabago kung ano yung pag-ugali, kung ano yung pagkatao natin, at kung ano ang klase ng pamumuhay natin. Kung ikaw yung tao na matututong tumingin lang sa sarili mo. Hindi ko sinasabing maging selfish ka. Naunawan yung sinasabi ko, hindi ganon. Pero ibig sabihin, every time na, alam mo yon, maghahanap ka ng mali, huwag kang maghanap ng mali sa iba. Huwag kang manisi ng iba. Sometimes sinisisi mo yung mga nangyayari sa'yo dahil sa mga tao sa paligid mo. Pero minsan kung sisiyasatin mo talaga yung sarili mo ng totoo, sometimes ikaw ang mali. May mga bagay ka na kailangan palang tanggalin, kailangan palang alisin sa buhay mo. So please mga kaibigan, let's obey. Let's practice kung anong nakasulat dyan sa Biblia. Dapat nating siyasatin ang ating sarili. Siyasatin yung nararamdaman natin, siyasatin yung mga reactions, actions, pananalita natin, siyasatin. At kung siyasatin natin talaga ito ng totoo at maging humble tayo na makita ang ating mga mistake, makita kung ano yung kailangan baguhin sa atin. Alam niyo po, doon tayo tutulungan ng Diyos at doon tayo magiging better servant ng Diyos, better na tao, at doon tayo mas gagamitin pa ng Diyos sa iba. So, yun yung gusto po naming sabihin sa inyo ngayon. Yun yung gustong sabihin sa inyo ng Espiritu Santo. So, tumigil na po kayo na tumingin sa ibang tao o i-compare yung sarili nyo sa ibang tao. But always, check yourself. Check yung pamumuhay mo. At kung meron ka mang makitang mali, dapat ready kang magbago. Ready kang, gawin ang lahat para, alam mo yon, maging isa kang tao na katanggap-tanggap sa Diyos at katanggap-tanggap rin sa iba.
Naintindihan nyo po? Yan yung gusto naming sabihin. And right now po, please, mag-prepare na tayo ngayon sa prayer of agreement. Kasi itong prayer of agreement na to ay magiging pagpapala para sa atin. Okay? Handaan nyo po yung bote ng tubig, handaan nyo po yung baso ng tubig, and let us pray. Hello po, magandang tanghali sa inyong lahat. Ako po pala si Pastor Ferdinand dito sa UCKG Pasig. And nandirito ako para gumawa ng panalangin para i-bless ang bawat pamilya na inilagay ninyo sa ating comment section. Kung meron po kayong baso ng tubig, pwede nyo rin po itong hawakan para ating may panalangin. Pikit nyo po yung inyong mga mata. Aking Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, aking Ama, ipinipresenta namin sa iyo yung bawat pamilya ng mga taong connected ngayong tanghaling ito. As we believe in having this faith, Panginoon, na ikaw yung kayang humipo sa kanila at magdala nitong pagbabago. Marahil yung pamilya ng taong ito, Panginoon, ay puno ng sakit, puno ng karamdaman, puno ng pinagdaraanan, aking Diyos, at tanging ikaw lang ang maaaring makatulong sa kanila. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na bisitahin mo yung bawat isa sa kanila at magdala nitong pagbabago. Panginoon, basbasan mo rin yung tubig na dala-dala nila o hawak nila upang yung tubig na ito, Panginoon, yung magsilbing presensya mo na magdadala ng kagalingan, himala, kagaanan sa kanilang kalooban at matulungan ang bawat isa sa kanila. Ito ang aming panalangin, aking Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaibigan, if you believe, pwede niyo pong inumin ngayon yung tubig na hawak-hawak ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus. And be blessed. Receive right now yung kagalingan, receive right now ang tulong na mula sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. So lahat po kayo ay pinagpala na, and kayo po ay aming iniimbitahan, especially kayo na nakatira malapit dito sa Pasig area, maaari po kayong dumaan dito sa ating simbahan upang nang sa ganun makatanggap din ng panalangin at tulong ng Diyos. Especially sa darating na linggo, alas 7 ng umaga o alas 10 ng umaga, ang ating simbahan ay located sa Mercedes Avenue, sa may Bethelan Building, Unit 1, sa tapat lamang ng All Days Cerritos Residence at malapit sa Evergreen. Kayo po ay maaaring pumunta at tumanggap ng tulong na mula sa Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos